Welcome to Donmar TV News Channel. Nabawasan ang bilang ng mga Pilipino na nagsabing kontento sila sa ipinakikitang performance ni Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa third quarter 2021 survey ng Social Weather Stations, lumabas na 8% ang ibinaba ng satisfaction rating ng Pangulo. Mula sa 75% noong Hunyo, bumaba sa 67% ang mga nagsasabing satisfied o kontento sila sa performance ni Presidente Duterte nitong Setyembre. 15% naman ang nagsabing hindi sila nasisiyahan, habang 11% naman ang undecided. Dahil dito, nakakuha ng positive 52% net satisfaction rating ang Pangulo sa third quarter ng taon. Mababa ito ng 10 puntos kung ikukumpara sa positive 62 rating ng punong ehekutibo noong Hunyo. Pero kahit bumaba ang kabuuang net satisfaction rating ng Pangulo, nananatili pa rin itong very good ayon sa SWS. Mayorya ng mga Pinoy na nagsasabing kontento sa performance ng Pangulo ay mula sa Mindanao region, habang nabawasan naman ang mga nagsasabing nasisiyahan sila sa performance ni Presidente Duterte mula sa mga taga Luzon at Visayas. Isinagawa ang survey mula September 12 to 16 sa 1,200 adult respondents sa pamamagitan ng face-to-face at mobile interviews. 300 sa mga ito ay nagmula sa Metro Manila at tig-300 respondents din ang natanong mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Lumabas din sa survey na 57% ng mga Pinoy ay nagsasabing lalong humirap ang kanilang pamumuhay ngayong taon, habang may 13% naman ang naniniwalang bumubuti ang estado ng kanilang buhay. 29% naman ang nagsabing wala pa ring pagbabago sa kanilang pamumuhay. Samantala, ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, patunay itong nananatiling mataas ang kumpiyansa ng publiko sa abilidad at competence ng presidente upang pangunahan ang bansa sa gitna ng krisis sa kalusugan. Dagdag pa nito, magpapatuloy ang Duterte administration sa mga hakbang upang mas maging mainam ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino at makabawi sa epekto ng pandemya. Demonyo na pare na Archbishop ng Lingayen, Pangasinan. Demonyo, oo, na gusto atang mag-asta na siya ang susunod na Cardinal Jaime Sin. Napakinggan niyo na yung sinabi niya, di ba? Nung isang araw. Totally, bago niya sinabi yon, may napakinggan na akong video niya. May napakinggan na ako na kung saan na-i-upload ito noong October 22, na kung saan sinasabi niya, tama naman yung sinasabi ni Bishop Soc Villegas na tayo ang boss ng mga public official. Tayo ang nagpapasahod, tama yung sinabi niya. Pero mali ang sinabi ni Bishop Soc Villegas na tayo raw ang mga nagbabayad ng buwis. Tama yung word na sinabi niya, na tayong mga mamamayang Pilipino ang nagbabayad ng buwis. Tama yon. Pero bakit sinasama niya ang sarili niya na nagbabayad ng buwis? Ang simbahang Katoliko po ba ay nagbabayad ng buwis? Matanong ko po kayo. Meron ba tayong narinig na ang Manila Cathedral, ang CBCP ay nagbabayad ng buwis? May narinig po ba tayo? Hindi po ba ang narinig natin sa kanila? Kontra dito, kontra sa administrasyon, kahit na sinong maupong pangulo, parating kontrabida ang simbahan Katoliko. Di ba? At pag alam nila na ang isang pangulong nakaupo sa Malacanang ay kaya nilang pabagsakin, nagkasama-sama sila. Di ba? May paparinig ako sa inyo. Ewan ko napakinggan nyo na ito. Nung isang araw lang ko ito na-upload nung October 22. Iba po itong video na to doon sa napakinggan nyo nung isang araw din, na kung saan sinasabi niya tanggapin nga daw yung bigay ng pera at yung mayroon pa siyang kinikwento. Oo. Ito yung nauna. Okay? Okay, October 22, 2021. Malapit na pong eleksyon. Sino ang botante? Ulitin natin. Malapit na pong eleksyon. Okay. Sino ang botante? Ang botante ay boss. Hindi lang siya boss sa araw ng eleksyon, siya ay boss 365 days of the year. At sino ang kandidato? Ang totoo, ang dapat nating itawag sa kanila ay aplikante. Nag-a-apply sila ng trabaho. Tayo magpapasweldo sa pamamagitan ng taxes natin.
Kung hindi tayo magbabayad ng taxes, wala silang tatanggaping sweldo. Yung sweldo nila galing sa atin. Tama! Job applicant sila. Tama! Tayo ang boss. Tama! Huwag kayong padikta sa gusto nila. Tama! Tayo ang dapat magdikta sa gusto natin para sa ating bayan. I agree! Sila ay kinatawan lang natin, hindi sila ang boss. I agree tayo with ang you, boss. Bishop. Tayo ang maglalagay sa posisyon, tayo rin ang magtatanggal sa posisyon. I agree with you! Ang demokrasya ay nakasalalay sa kapangyarihan ng taong bayan. I agree with you! Mga minamahal kong kababayan, ulitin ko, ang botante ang boss. Ang kandidato ay hindi idolo. Ang kandidato ay aplikante. I agree. Tayo magpapasweldo sa kanila. Tama. Dapat lamang magtrabaho sila ng tama. Tama. Pero kanina ang sinabi mo, tayo ang nagbabayad ng buwis. Bakit sasabihin mo ang salita na tayo? Kasama ba kayo, Bishop, sa nagbabayad ng buwis? Kasama ba kayo sa nagbabayad ng tamang buwis? Di ba may mga eskwelano kayo? Lasal. Di ba? Magkano ang Lasal? Napakalaki ng tuition fee. Ateneo. Napakalaki ng bayarin dyan. UST. University of Santo Tomas. Ang laki ng babayarin dyan pag nag-aral ka ho dyan. Di ba? Hindi ka pwedeng mag-aral dyan na walang laman ang ATM mo, walang laman ang bank account mo, at higit sa lahat kung wala kang kwarta. Ngayon, lahat ba yan ay binabayaran nyo yung mga eskwelahan ninyo ng galakihan? Hindi, di ba? Ngayon, sa sinasabi nyo na kontra kayo ng kontra, at ang sabi mo pa, Bishop Sok Villegas ng isang araw, tanggapin ang binibigay ng politiko. Di ba? At huwag magpadikta. Tama yun eh. Tama yung sinabi mo eh. Pero mali ang sinabi mo, alam mong masamang tumanggap na galing sa masama, bakit kailangan tanggapin, Bishop? Meron tayong tinatawag na ika nga, separate of states. Di ba? Separate church and states. Di ba? Kayo po ba sumusunod? Sumusunod po ba kayo? Ako ilang beses ko nang sinasabi, bago kayo makialam sa usapin ng gobyerno, bago kayo makisawsaw sa politika, linisin nyo na muna ang inyong hanay. Di ba? Linisin nyo muna. Nagkaroon ng iskandalo dyan. Alam nyo kung anong iskandalo? Dyan mismo sa Santa Ana Church. Santa Ana Church po yun katabi ng San Felipe Neri na eskwelahan. Pag galing ka ng Kalentong, dadaan ka ng Santa Ana. Pag galing ka ng Taft Avenue, papunta ka ng Mandaluyong, dadaan ka ng Santa Ana Church. Alam nyo kung ano naging issue dyan? Sa pare na kay Father Teng Cuenca. Ewan ko kung buhay pa itong si Father Teng Cuenca. Ilan ang sakristan po dyan? Alam nyo, lahat ng sakristan na may hirap po dyan, dumaan sa pagtsupa ng paring yan. Yan po ay dakilang alalay lang dati ni Sok Villegas. Nung panahon nung mga 2002, 2003 to 2004, ang Paris Priest po dati ng EDSA Shrine, ang caretaker po ng EDSA Shrine nung araw ay si Sok Villegas. Bago po yan naging bishop. Bago naging bishop si Sok Villegas, dakilang aso lang ho yan. Dakilang alalay lang yan ni dating Cardinal Sin. Dakilang alalay lang ni Cardinal Sin nung araw yan. Ngayon, ito naman si Father Teng Cuenca, malapit yan kay Cardinal Sin. Lahat ng mga sakristan niya, pinagtsutupa niya. Alam niyo ang ginawa ng mga magulang doon sa Santa Ana Church? Alam po ito ng mga taga Santa Ana, Manila Alam po ito ng mga taga Vergara po ako. Alam to ng mga taga Santa Ana, Manila. Alam tong story to. Yung lehitimo po, lehitimong taga Santa Ana, Manila, lahat ng mga sakristan dyan, pinagtsutupa nung pare na si Teng Cuenca. Mapayat na pare yun na matangkad, na medyo ang buhok nung may pagkaganito rin nung huli ko nakita yon, military style na yung buhok nung pare yan. Doon pa lang, medyo nag-ano na ako sa mga pare. Yung para bang ika nga, medyo
nawala yung pagrespeto ko nung nalaman ko mismo yung doon. Actual doon ko narinig. Doon mismo nung nagrarally ang ng mga taga Santa Ana. Walang ginawang action doon si Cardinal Sin. Walang ginawa. Alam niyo kung anong ginawa nila sa pare na yon? Tinransfer sa isang probinsya yung pare. Ganun kagago ang simbahang Katoliko. Ngayon, ito, balikan natin to. Nung namatay si Cardinal Sin, alam niyo ba kung sino ang muntik-muntikan maging kardinal? Alam niyo kung sino ang kandidato sa pagkakardinal noon? Nung mga 2002 ata yun, o 2001, o 2003, mga ganon. O 1998, o mga ganyan. Alam niyo kung sino? Yung malibog na bishop. Si Bishop Teodoro Ted Bacani. Ang pinaka kandidato sa pagka-bishop, pagka-kardinal nun. Ganun sila kagago. Ngayon, wala tayo, nung panahon ni Gloria, tutol ng tutol ang simbahan. Tutol dito, tutol doon, dikta dito, dikta doon. Di ba? Ngayon, ano ang silbi ng batas na sinasabing may tinatawag na state of separation of state of church na yan? Kung nakikialam ang simbahang Katoliko sa gobyerno, ano po ba ang trabaho ng pare, ng mga obispo? Hindi po ba magdasal? Magdasal at magpayo at higit sa lahat, magdasal. Yan ang trabaho ng pare. Hindi nila trabaho ang makisawsaw sa larangan ng politika. Di po ba? Yan ang trabaho ng mga pare. Alam nyo, doon sa mga may anak na pare, na nanonood sa akin, yung nagagalit sa akin, na wala tong galang, pati pare, alagad ng Diyos, minumura. Alam nyo po, tao din ang mga yan. Tao din yan. Hindi ko po nila lahat ng mga pare, hindi ko nila lahat ng mga taga-simbahan ay balasubas. Diba? Hindi ko po nila lahat. Pero, ang nakakairita po rito, walang ginagawa ang pamunuan ng simbahang Katoliko para aksyonan kung ano ang gagawin nila sa mga kaanib nilang mga pare. Di ba? Na mahilig makisawsaw, mahilig makialam. Wala silang ginagawang aksyon. Alam niyo, tuwang-tuwa ang mga pare dito. Sa mga okasyon kung saan tuwang-tuwa ang mga pare. Ano yung number 1? Kasal. Number 2, binyag. Number 3, naghihingalo na yung tao, pinagkakakwartahan pa nila. Number 4, libing. Yung libing patay na inilibing na, pinagkakakwartahan pa ng simbahang Katoliko. Number 5, araw ng patay. O ito, November 1. November 1 po sa araw ng Lunes, magpepesta na naman ang mga pare natin at ang mga obispo. Kasi nga, araw ng mga patay, maraming pamisa sa mga patay. Number 6, ito gustong-gusto ito ng mga pare. Simbang gabi, magpapasko. Yan dyan sila masaya. Number 7, fiesta. Pinagkakakwartahan nila. Number 8, yung tuwing araw ng linggo. Sa isang linggo, di ba pag tuwing araw ng linggo, ilan ang misa dyan? Ilan ang misa tuwing linggo? Kung di ako nagkakamali, 5 o 6 sa umaga o 6 din sa gabi. Di ba? Ayan, may abuloy na sa unang abuloy, may abuloy na naman sa pagkatapos ng misa. Di ba yung patapos na bago mag-bless ang pare? May second demotion pang abuloy. At higit sa lahat, etc. ang mga putang inang mga donasyon na yan sa simbahang Katoliko. Diba? Kung yung mga donasyon sa simbahang Katoliko na pinagtutulong nila sa mga kababayan natin, na sinasabi nila na pinabayaan ng gobyerno, yung sinabihan nila na hindi tinutulungan ng ating pamalaan, saan nila dinadala yung mga sangkatutak na natatanggap nilang donasyon? Di ba? Yung sinasabi nila, maraming naghihirap sa bansa natin. Di ba? Maraming walang makain. Di ba? Walang trabaho.
Kung hindi ba nila mga putang inang mga paring to, kung yung mga natatanggap nilang abuloy, kung pinamimigin nila yan sa mga kababayan natin, di nakatulong pa kayo sa gobyerno. Di ba? Ano po ba ang sinabi ni Kristo? Ano po ba? May naalala pa kayo na sinasabi si Kristo? Kung gusto nyong sumunod sa aking mga yapak, natatandaan niyo po ba yan? Yung sinabi ni Kristo, natatandaan niyo yung sinabi ng ating Panginoon na Jesucristo? Kung gusto nyong sumunod sa aking yapak, sumunod kayo na walang sinyelas. Di ba? Walang dalang balutan, walang dalang ginto, walang dalang pila, o walang kwarta, o walang pera. Di ba? Yan ang utos ni Kristo. Hindi sinabi ni Kristo na sumunod kayo sa akin, maghingi kayo ng maghingi ng donasyon. Walang ganyan inutos si Kristo sa Biblia. Di ba? Kayo'y magpastol ng mga taong makasalanan. Di ba? At pumunta po rito si Kristo sa ating mundo, hindi para sa mga banal. Di po ba? Pumunta si Kristo dito sa mundo para sa mga taong makasalanan. Di po ba? Paano tayo maniniwala? Tayo. Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo makasalanan. Paano tayo maniniwala sa mga putang inang bishop na to, itong mga putang inang paring ito, kung nakikita natin sila, ay mali din ang ginagawa. Di ba? Ang galing makisawsaw sa politika. Di ba? Nung nandito si Kristo, nakita ba natin sa Biblia? May nabasa ba tayo sa Biblia na nakisawsaw ang Panginoon natin sa mga politiko? Di ba wala? Wala. Bakit itong mga pare nakikisawsaw? Ito pa, ang daming issue ng simbahang Katoliko, di ba? Ito ewan ko lang guys kung dinilik ito ng YouTube dahil nagkaisa atang ang Vatican. Kung meron pa kayo nakikita, yung dating upload sa YouTube, na kung saan, naka-upload to sa YouTube, last year lang to nakita ko to last year lang ata to, 2 years ago, bago mag-pandemic. Nag-trending ang video ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang title nito, Secret Well of the CBCP. Napanood nyo na po ba yung Secret Well? Secret Well of the CBCP? Hinahanap ko po ang video niya na kung saan doon po makikita po natin sa video yon, makikita ho natin sa video yon na talagang malinaw na pagpapaliwanag doon sa video na kung magkano ang perang ambag nila sa mining, kung magkano ang shareholder nila sa mining, sa mga minahan ng ginto, naka-stockholder ang CBCP. Kung magkano ang perang nakadeposit sa Landba, sa Metrobank, BDO, BPI, magugulat tayo, bilyon ang halaga ng mga nakatagong pera ng simbahang Katoliko. Tapos kung makaasta, hindi ko na po makita ang bidyong yan Mukhang pinatanggal ng CBCP yan o pinatanggal ng Vatican nailabas ang bidyong yan, itong term to ni Pangulong Duterte sa ni Cardinal Tagle. Mukhang pinatanggal ng CBCP yung video na yan Kasi malinaw po doon sa dokumentaring yun kung saan nakalagay ang pera nila at kung saan nila tinatago. At kung magkano bilyon, daan bilyon po ang nakatago sa bawat bangko ng mga kilalang bangko rito sa Pilipinas. Ganyang tayo pinaggagago ng mga pari na yan. Di ba? Yes, shareholder po sila. Tapos itong si Sok Villegas, kung makaasta, akala mo totoong may utak, maka-Diyos? Akala mo totoong alagad ni Kristo? Kung makabakbak sa gobyerno? Paano? Kung hindi naging presidente si Pangulong Duterte, alam nyo guys, kung hindi naging Pangulo si Pangulong Duterte,
Alam nyo kung ano mangyayari sa bansa natin? Lubog tayo sa korupsyon. Lubog tayo sa illegal na droga. Di sa totoo lang, kung hindi natin nahalal ang isang Rodrigo Roa Duterte, hindi natin malalaman kung sino ang mga sangkot sa narkolis na mga mayor, gobernador, politiko, kung sinong tarpulano na PNP opisyal, hindi natin malalaman kung sino ang mga sangkot sa illegal na droga. Di ba? Ganyan tayo pinag-anuhan ng panahon. Di ba? Pero mabuti na lang nagkaroon tayo ng isang presidente na palamura at sinasabi nilang hindi disente, sinasabi nilang berdugo. Nalaman natin kung sino talaga ang mga walang hiyang opisyal ng gobyerno. Yan ay dahil kay Pangulong Duterte. Diyan natin nabuking ang tinatawag na narkolis. Di ba? E paano kung si Marros pa lang nanalong presidente nung nakaraang eleksyon? Di nagkaletse-letse tayo. Di nagkahetot-hetot tayo. Hindi natin alam kung sinong matinong opisyal. Di ba? Kita nyo po hindi natin, ito guys, seryoso po ito. Tayo ba alam natin kung sino yung mga sangkot na mayor sa illegal na droga? Di ba hindi? Di ba? Malalaman ba natin kung sino yung mga mambabatas? Malalaman ba natin kung sinong mga judge ang patong sa illegal na droga? Di ba hindi? Pero, nung pumasok yung mama na taga Davao, nung pumasok yung matanda na sinasabi nilang berdugo, mamamatay tao, ayun, sumingaw ang baho nila. Di ba? Doon natin nalaman. Kaya, napakabuti ng Diyos Napakabuti. Di ba? Napakabait ng ating Diyos. Bakit? Itong sinasabi ng mga obispo, pare, madre, na malalapit tuno sa Diyos, mga madasalin, takot daw sa Diyos. Di ba? Bakit nanalo ang isang Rodrigo Roa Duterte? Bakit nanalo? At bakit pinahintulot ng ating Panginoon yan? Di ba? Bakit pinahintulot? Samantalang nagdarasal ang mga alagad ng simbahang Katoliko na huwag manalo si Digong noong 2016. Bakit pinahintulot ng Diyos na manalo yan? Simple. Para malaman natin kung sino ang mga balasubas sa ating bansa at kung sinong mga walang hiya dito sa ating pamahalaan. Ganyang katalino ang Diyos. Kaya niya inilagay si Pangulong Duterte. Di ba? Ngayon, pilit binabagsak, pilit sinisira ng mga putang inang mga pare. Kasi nga, natigil na yung ng tinatawag na, yung tinatawag na Pajero, Bishop ba yun? Di ba? Nawala na Di ba? Ano din panahon ni Gloria Arroyo? Anong tinatawag ng panahon ni Gloria Arroyo? Yung Bishop Pajero. Di ba? Ano yun? Luho. Di ba? Ang katwiran ng mga bishop, gagamitin daw sa medical, nila. Di ba? Sa charity activity. Di ba? Yun daw ay gagamitin. Bakit Pajero ang hinihingi ninyo? Mga SUV. Yan ba alagad ni Kristo? Hindi ba panloloko yan? Diyos ko po. Nasaan na pa si Atty. Larry Gadon? Yung mga putang ina, mga hindot, mga putang ina, mga tang ina, mga putang ina hindot, mga putang ina nyo. Yun ang mga putang ina nyo. Mga bobo kayo, mga tang ina hindot kayo, mga putang ina nyo. Mga putang ina nyo. Kaya kayo mga putang ina nyo. Mga hayop na yan Mga bobo. Joshua! Mga putang ina, mga hindot, mga putang ina. Joshua! Pahinga akong kape. Putang ina, mga putang ina hindot, mga putang ina nyo. Yun ang mga putang ina nyo. Mga bobo kayo, mga tang inang hindot kayo, mga putang ina nyo. Mga putang ina nyo. Kaya kayo mga putang ina nyo. Mga hayop na yan Mga bobo. Diba? Ganyang kagago ang mga, hindi ko naman po nila lahat ng mga pare. Mangilan-ngilan lang naman na mga naapektuhan. Alam nyo dapat, tama. Alam nyo,
Sana pag pinalad si attorney, si Congressman Marcoleta, pag nanalo sana si Marcoleta at si attorney Larry Gadon, sana magpanukala ng batas ang dalawang ito. Sana si attorney Larry Gadon magpanukala ng batas na lahat ng religious group, lahat ng mga sekta ay magbayad ng tamang buwis. Ayer, dapat magbayad ng buwis ang simbahan katoliko. Total nakikialam sila ng politika sa ating bansa. Di ba? Tama sinasabi ng simbahan. Bansang demokrasya tayo. Di ba? Bansang malaya tayo. Di ba? Bansang na tayo lang ang maraming tinatawag na putang inang demokrasya. Di ba? Sa sobrang demokrasya ng bansang ito, maraming naging abusado, maraming naging gago. Di ba? Naging demokrasya sa pagbebenta ng illegal na droga, naging illegal na pagbubugaw, di ba? Pagnanakaw, di ba? Ayan ang itong produkto ng sinasabing demokrasya. Yang kanta na yan. Di ba? Yan ang putang ina na pinagmamayabang dati. Oo nga pala, bakit hindi pa nag-file si Chris Aquino? Baka naman ginagaya niya rin si Pangulong Duterte ng substitute. Baka mamaya si Lenny ang nag-file. Yung pala, bandating pala sa November 15, si Chris Aquino pala. Hindi ba naalala niyo yung sinasabi ni Chris? Pag nag-file si Bongbong Marcos, magpa-file din daw si Chris Aquino. Di ba sinasabi niya yan? Baka mamaya mag-substitute si Chris Aquino.